Guys, for today's video, siguro nakikita nyo naman yung mga bank service offerings, yung mga savings services, di ba? Nakikita nyo sa mga banks na merong savings, then interest rate yan. And then meron din minsan time deposit, or sa iba, goal, or sa iba, stash, yung mga ganyan. Basta parang ganon. Merong additional, di ba? Nakikita nyo yan. Pero naisip nyo ba kung anong pinagkaiba nila? Lalo na yung mga time deposit ng mga traditional banks. Naisip nyo ba na parang wala nang sense mag-time deposit? Meron namang digital banks na may mataas na interest. Well, pag-usapan natin kung ano ba ang advantage ng time deposit ng mga traditional banks versus sa mga savings ng mga digital banks. Bakit natin to kino-compare? Yan. So yan ang pag-usapan natin ngayon. Samahan niyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and personal finance na meron na akong experience. At ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so yun nga, pag-usapan natin is time deposit versus digital banks. Una, bakit natin kailangan pag-usapan? O bakit natin kailangan discuss? Kasi guys, dahil sa taas na ng interest ng savings ng digital banks compared sa mga traditional banks na sobrang baba ng interest rate. Okay, example interest rate, 0.15% o 0.14% per annum. Wala pang 1% and per annum siya. Yun lang kikitain ng pera mo sa savings with traditional banks. Again guys, savings yan sa traditional banks. However, sa digital banks, umabot ng 4.5%, 5%, 6%, up to 15% na interest per annum ang kikitain ng pera mo kapag nagbangko ka. So, sa savings pa lang guys, alam na natin na di hamak na mas malaki o mas okay gumamit ng digital bank. Kaya natin pag-uusapan ang time deposit ng traditional banks kasi ito yung may mas malaking interest rate. So, kahit pa paano parang lumalapit or kahit pa paano apples to apples yung interest rate. So, ganoon naman pala, bakit ka pa kailangan mag-deposit or mag-time deposit sa mga traditional banks? Ano bang advantage ng traditional banks? Bakit hindi ka na mag-digital bank savings? Well, ito yon. So, there are three main things na advantage ni traditional bank time deposit versus sa mga digital banks. Okay, unang-una sa lahat is industry proven ang mga traditional banks natin. So, alam natin na mataas ang security ng pera nyo with traditional banks. Kasi walang link sa internet, walang access, and ang only way for you to get your money is by getting inside the bank and makipag-transact sa teller. So, napaka-secure ng traditional banks kasi namomonitor yung mga transaction. Unlike digital banks, baka bigla na lang nagkaroon ng charges na hindi natin alam. Okay, pangalawa sa main advantage ng time deposit ng mga traditional banks is if you maintain an account with traditional banks, it would open different types of services coming from that bank. For example, nag-open ka ng time deposit. Ayan, and matagal yung time deposit mo dyan, niro-roll over lang, etc. etc. Then, mataas ang confidence ng bank na offeran ka ng other services nila. Like loans, ano ba yung mga loans? Personal loan, auto loan, home loan, and credit cards. Also, if you want to open an investment account, madali ka nalang makakapag-open ng investment account with them since meron na silang record mo about your financial activities. So, yun ang pangalawang advantage of having an account with traditional banks and more specifically, time deposit. Okay, pangatlo is there is no cap on that time deposit. Ang ibig sabihin nun, unlike sa digital banks, yan yung interest nila, sabihin na 14% interest pero up to 100,000 pesos lang. So, di ba? Yung deposit mo na up to 100,000 pesos lang, yun lang ang magkakaroon ng interest rate na 14%. Meron siyang cap, katulad na lang ni RCBC Discarte. So, ang base interest niya is 6.5%. However, that 6.5% will only be applicable to deposit with up to 49,700 pesos only.
O di ba, may cap. So in this regard, malaki ang advantage ng mga traditional banks in terms of time deposit. So yan yung 3 main advantage. Well, let's go naman dito kay digital banks. Ano ang advantage ng savings ni digital banks? And pinag-usapan natin savings with the digital banks kasi ito yung isa sa advantage. Okay, so since kino-compare natin siya sa time deposit. Time deposit kasi parang ano yun lalagay mo yung pera mo dyan in number of days, number of months na hindi mo pwedeng galawin para mag-earn ng mataas na interest. Okay, so yung mataas na interest na yan, for example, sa mga traditional banks is 4.5%. Okay, sa digital banks kasi, yung savings, pwede mong makuha yung 4.5% ng regular savings. Meaning, hindi mo kailangang i-time deposit yung pera mo sa digital banks para kumita ng 4.5%. That is why, yan ang comparison natin. Okay, so hindi malalak ang pera nyo with digital banks pero mag-earn pa rin ng mataas na interest. Okay, key advantage ng mga digital banks are, since digital bank, they usually uses the latest technology in fintech. Or parang masasabi natin syempre na mas high-tech versus sa mga traditional banks. Pangalawa is yung convenience na nabibigay ng mga digital banks sa mga consumer versus sa traditional banks. Kasi instead of you going to the bank, pindot-pindot na lang tayo ng cellphone. Okay, pangatlo, syempre, ang high yield na interest. Hindi na natin kailangang pag-usapan yan. Alam talaga natin na mataas ang interest na binibigay ng mga digital banks. Pang-apat is you have access to your money 24/7. Anytime na kailanganin mo, makukuha mo at hindi nakalock ang pera mo. Versus nga sa time deposit, para lang kumita na malaki yung pera mo, well, hihintahin mo pa mag-mature yung time deposit mo. Lastly, pang-5, some digital banks credit their interest on a daily basis. So makikita mo na kaagad yung interest income mo after the day. Parang it would entice you to save more. Whereas with traditional bank time deposit, yung interest usually kinikredit yan after mag-mature yung time deposit mo. So now, na clearly pakita na natin sa inyo yung advantage ng time deposit and digital bank savings, well, for our conclusion, makikita natin na mas okay talaga ang offering ng digital banks in terms of savings. And kung wala pa yung digital banks, ang tanging kinaganda ng time deposit is mataas yung interest rate niya, well, makukuha mo na rin yan sa mga digital banks ngayon. So for me, kung ako ang tatanungin nyo, parang immaterial na sa akin na mag-time deposit. Parang dahil hindi naman ganun kalaki ang pera ko, hindi naman umaabot ng 500,000 ang pera ko, ang savings ko. Well, sakto naman kumikita yung pera ko sa mga digital banks. Versus lalagay ko lang sa time deposit or sa savings ng mga traditional banks, parang nilagay ko lang yung pera doon for security purpose. So, para sa akin talaga, mas okay ang digital bank. So now, for you guys, it boils down to you guys kung ano ang priority nyo. Kung doon ba kayo sa luma or traditional na subok na at kilala in terms of security, o sa mga digital banks na bago or new sa industry na nagbibigay ng magandang return sa mga pera natin. So, ano ang sayo? So for our question of the day, yan nga, kung papapiliin ka between time deposit sa mga traditional banks para kumita ng mas mataas na interest ang pera mo versus sa mga digital bank savings na may mataas ang interest, ano ang pipiliin mo? Let me know sa comment section sa baba para may chance ka manalo ng 1,000 pesos every week sa ating GCash giveaway. At syempre, huwag niyo kalimutan maglagay ng hashtag #GrowTo75k subs and mag-like and subscribe dito sa aking channel for your chance to win naman at cellphone giveaway once we reach the 75k milestone. So yun lang po muna for today's video, but before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay at Andrew Wuson 8070. Sabi niya, super helpful, salamat ng sobra, na-recover ko account ko. At Andrew Wuson 8070, maraming salamat din po sa panonood ng aking channel and good to hear po na nakatulong ang video ko sa inyong problema. Yun lang po muna for today's video. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!